Nako, eto na po mga kabayan, finish na. BIR kumanta na. Pinamukha kasinungalingan ni Trillanes, Luestro, Boying, BBM. Tiklop na. Aba, yan po ang ating alamin mga kabayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palag po muna ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga kabayan, bago po natin i-play yan mga ka-review natin, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na mga balita dito po sa social media. At eto nga, si Senate President Tito Soto, no, pinasasagot ng Supreme Court sa posibleng kasong indirect contempt matapos kontrahin ang ruling ng impeachment ni BP Sara. Ayan na mga kabayan, eto na po yung inaantay natin, di ba? Kasi nung nakaraan po mga kabayan, yung nakaraang impeachment ni BP Sara, no? Nagdesisyon po ang Supreme Court na wala, ibasura yan dahil labag sa batas. Sabi po ni Soto noon, nagsalita po si Senate President Tito Soto na nagkaroon daw ng judicial overreach, no? Parang kumbaga nakikialam na kayo sa trabaho namin, o hindi nyo trabaho ang mag-impeach, di ba? Parang ganun po ang gusto nyo iparating noon . Ngayon mga kaubayan, pinasasagot na po siya. Dito po sa indirect contempt na ito, di ba? Kasi nga po, ito po yung kanyang mga naging pahayag. Sabi po dito ni Soto, judicial overreach at judicial legislation. Ayan. Paglampas sa kapangyarihan ng hudikatura at paglikha ng batas mula sa hukuman. Di ba? Yan po yung kanyang sinisigaw noon mga kaubayan. Ngayon, mukhang maganda nga sana kung matanggal talaga ito si Soto bilang Senate President mga kababayan, no? At parusahan ng karapatang kapahan, no, sa paghamak sa ating justice system mga kababayan, di ba? Sa ating mga hukom, di ba? Ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol diyan. Sabi po dito ni Arnel, ayan, sabi po ni Arnel mga kababayan, Master of Law versus Master of Comedy. Ayan, One Ball University. Ayan, prisuhan ng attorney without law. Ayan, attorney si nang walang pinag-aralan sa batas. Okay? Malakas ang loob, akala hawak din ang beat. Ayan, parang si Luestro lang mga kaubayan. Hawak ang beat. Some 10 days na ba yung kay BBM regarding hair follicle test? Meron din ba? Light travel faster than sound. This is why some people appear bright until you hear them speak. Sabi po yan ni Patit. Ayan mga kaubayan, no? Sabi ni Milagros, alam ba sa batas si Soto parang siya ang Supreme Court? Ayan sabi naman po dito ni Lourdes Pangilinan, correct, legit, light travel than sound, no? Siguro ko faster, no, than sound, no? Kaya this is why some people appear bright until you heard them saying aray naman, aray, natamaan ng kidlat, ayun, sunog si Soto. Kasi nga, nagmamagaling kayo no? Mas magaling pa kayo sa Supreme Court. Hindi naman kayo nag-aral ng batas. Di ba? Hindi naman kayo nag-aral ng batas. I mean, ang nag-i-interpret po ng batas ay ang Supreme Court, no? So, hindi ka rin naman abogado, Soto, to interpret, no? The law. Kaya nga itong nakakapagtaka mga kaubayan, no? Bakit kaya hindi na lang mga hukom, mga abogado ang gumawa ng batas? Total, sila naman ang may alam sa batas mga kaubayan. Hindi itong mga komedyante, mga kung ano-ano pa, di ba? Ang gumagawa ng batas, hindi naman sila nag-aral ng batas. Ay nako. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kaubayan? Just comment down below. At eto, bago po natin i-play yung video mga kaubayan, ito pasadahan po muna natin itong si Congressman Mia. Dahil nakabalik na pala mga kaubayan si Congressman Kiko Barsaga, no, sa Kamara. At eto
sa pagbabalik niya, ganun pa rin mga kababayan, no? O ito po, pakinggan po natin si Congressman Kiko Barsaga. Ito na po, pasok. Welcome to the Meow Meow vlog. We're back in the crocodile farm. Tingnan nyo. Ang daming mga buhaya, ang daming mga magnanakaw. But we're back and ready to attack. We'll bring justice. Gusto ko yun mga kababayan. We're back and ready to attack. Ayan, si Kong Meow, mga karbi natin, palakpakan po natin ha. Oh, handa na silang umatake ulit. To this corrupt system, and we will bring justice to the Filipino people. Ang sarap pakinggan, no? Ang sarap pakinggan dito ni Kong Meow, mga kababayan. Sana lahat po ng mga congressman ay katulad niya. Talagang nagpapakatotoo lang. Diba? Kahit nandyan yung mga kasamahan niya. Matapang to mga kababayan. Matapang itong si Kong Meow. Sana lang hindi ka ma-kick out ulit kasi yung mga yung mga matatanda dyan, hindi ka maiintindihan eh. No? Marami pong mga matatandang mga congressman ang ayaw sa'yo. Kasi nga mga kababayan, nasanay po sila sa mga traditional na mga pananalita, no? Kakaiba po ito eh. Millennial po ito mga kababayan si Kong Meow, di ba? Kaya direct to the point ito kung magsalita mga kababayan. At eto nga po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol diyan. Sabi po dito ni Max, nakakatawa kasi pinaniniwalaan ka pa ng iba, congressman ko, no? Yung hindi lang naniniwala kay Kong Meow, mga karibyan natin, yung mga nagbubulag-bulagan, hindi nakikita yung totoong nangyayari sa ating bansa, nagbibingi-bingihan at hindi naririnig po yung totoong mga sinasabi, no, ng ating mga opisyal, no? So, yung mga akala mo talagang matatalino pero at the end of the day, no, useless pala yung kanilang pagiging professional, yung kanilang pagiging educated, no? Mas maganda pang hindi maging edukado. Basta nasa tama lang mga kababayan, di ba? Kaysa naman abogado ka nga pero sinungaling ka naman, ganun din mga karabin natin. Bali wala. Sinugod ang kuta ng mga buhaya. Ayan, sinugod na ni Kong Meow ang kuta ng mga buhaya. Sabi pa dito, kasama ka din dyan, yung project nyo sa Palapala, iniwan nyo na, lalo na tuloy nag-traffic. Paano siguro, hindi binigyan ng pondo, no? Crocodile Farm pala ang Congress, correct, Crocodile Farm ang Congress mga kababayan. May kanta nga dyan di ba? May kanta si yung sikat na vlogger mga kababayan na tinake down yung kanyang page sa Facebook, si Sean, di ba? Mga buwayang, mga, basta, pakinggan nyo po sa Facebook. Trending yan di ba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Just comment down below. At eto, pasadahan na po natin yung video. Pasok ka. Impeachment ni VP Sara Duterte, hindi na matutuloy. Naku po, yan ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito Dahil, alam mo, matindi ho yung mga nangyayari sirkumstansya na sa paligid ng itong impeachment ni VP Sara Duterte. Kasi alam nyo, sabi nga nila, baka daw dahil sa ginagawang proseso, kasi sa batas, hindi sapat na maingay ang paratang, hindi sapat na malakas ang propaganda. Dapat talaga dyan ay tamang proseso at lalong hindi sapat nagigil ang mga Duterte haters. Kapag mali ang proseso, kapag may butas ang ebidensya, kapag may impormasyon na nakuha o nilabas sa kaduda-dudang paraan o illegal, di ba? Posible dyan palang gumuguho na ang buong kaso. Yun. Napakaganda nun At dito papasok ang usapin sa umano'y maling paglabas ng AMLAC-related transaction details ng mag-asawang Duterte, di ba? Kung mapapatunayan na may mali, may abuso o may illegal na paraan sa pagkuha o paggamit ng impormasyon, hindi maliit na issue yan. Dahil sa batas, hindi lang tinatanong kung ano ang akusasyon. Tinatanong din kung legal ba ang proseso. Yun, malinis yun. Maayos ba ang ebidensya, ang pagkuha ng ebidensya? Tama bang dinaanan? Kaya kung mali ang pundasyon, kahit gaano pa kaganda ang drama nila sa hearing, posible pa rin bumagsak
Pero ito pa ang mas malupit, mga banateros. Mali na nga raw ang proseso. Ngayon, pati yung taong mangunguna sa impeachment trial. Mali ang interpretasyon sa salitang forthwith. Si Senate President Soto na dapat sana'y nangunguna sa matinong proseso, tama, siya pa ngayon ang lumalabas na sablay. Dahil mismo na ang nagsabi at nilinaw ng Supreme Court na ang forthwith ay hindi immediately. Ngayon ang kanilang pinipilit mula noon, lalong-lalo na ginagamit ito para sa magmukhang minadali ang o mamadaliin ang ng impeachment ni VP Sara Duterte. Pero ang Korte Suprema mismo ang nagsabing hindi pala ganoon kasimple. Paano tayo magtitiwala sa trial kung pati basic interpretation sumasablay? Yun. Kaya ang tanong ngayon, impeachment ba ito o political operation na minamadali, nilalagyan ng drama tapos pinamumunuan pa ng taong sablay ang basa sa legal na proseso? Huwag kayong aalis dyan dahil dito natin bubusisiin kung bakit posible. Posible lang ng impeachment ni VP Sara Duterte hindi na matuloy. Hindi dahil walang ingay ang kalaban, kundi dahil baka sa batas mismo sila lumagpak. Maling proseso, maling ebidensya, maling interpretasyon. Anong tawag dyan? Maling diskarte. Yun. Grabe, no? Grabe mga nagaganap sa ating bayan. Ano? Kasi dito mo makikita talaga na minamadali lang ito dahil nga naman sa 2028. So kung sumablay itong impeachment, hindi mag-prosper sa plenaryo ng Kamara o di kaya at tapos na ilipat sa Senado at hindi rin nakakuha ng enough vote, may panahon pa sila na gawin yung susunod nilang plano para mawala sa takbo itong si VP Sara Duterte sa 2020. Kasi ngayon habang patuloy ang paninira nila, alam mo, yung taong bayan nare-realize na talagang etong ginagawa nilang impeachment, etong mga bintang nila ay para sa 2028 election. Sa katunayan, may nakausap nga akong hindi mahilig sa politika tapos sabi niya, di ba ganyan din ang ginawa nung kay Corona? Tapos eventually na-realize natin, kay si Justice Corona, eventually na-realize ng mga tao at nabuking. Remember, nabuking yun na may perang pinakalat para sa mga boboto, lalong-lalo na sa Senado, na laban dito kay Corona. Tama mali, di ba? Kasi nga, tandaan ninyo, si Corona noon ay may desisyon na hindi pumabor sa presidente at kaya naipit. Sa katunayan, dito sa part na ito, ikinulong din si Senator, dating Senator, Revilla, kung saan di ba ang kwento pa nga niya, dinala siya sa Malacanang tapos binabribe siya to vote for the impeachment. Pero ano nangyari? Hindi siya bumoto at yung ilang mga kaalyado niya tuloy, ano nangyari? Sila pinakulong. At eventually, sabi ng korte, ito po mismo nagsabi, korte po nagsabi, hindi po ako. Sabi po mismo ng korte na wala siyang kasalanan. Ibig sabihin, nag-imbento lang ng paratang. Di ba? Ngayon, inuulit nila yan kay Revilla. Ngayon naman, dinidiin siya. Pero bakit? Dahil nga hindi siya, saan uli? Bumoto. Pamilya niya hindi bumoto sa impeachment ni Sara Duterte. So ngayon, same fate. Tama kayo, same fate. Kasi sinasabi ng iba, second time around, tama kayo. Kasi noon, ganun din ang pinapagawa sa kanya, bumoto sa impeachment ni Corona. Ngayon, ganun din, bumoto sa impeachment ni VP Sara, hindi sumunod. Matikas talaga ito. Di ba? Ayan. Kinulong siya uli. Ganun na ganun ang diskarte talaga nitong mga diktador na nasa gobyerno natin. Pag hindi makuha, ano gagawin? Ididemanda ka, ikukulong ka. Katulad ng nangyari ngayon kay Jay Sonsa. Si Jay Sonsa, alam nyo naman, veterano yan Hindi naman po yung magsasalita ng walang kaalaman o di kaya walang basihan o ano, bigla ho siyang kinulong dahil daw sa maling paglabas ng bulletin report ng presidente. Maaring maaring naman posible yon kasi una-una, meron din naman labas ang any medical situation ng isang tao. Pero ang argument nga daw nila dito, una-una, pampubliko si Pangulong Marcos. So, ibig sabihin, karapatan ng mga Pilipino malaman. Pero meron din naman na sinasabi na sa side naman ng kalaban na kesyo, ito'y private thing, yung medical report. So, pinaglalabanan yan. Ngayon, ano kaso niya? Ang kaso niya, libel. False publication o paglabas ng maling bulletin, medical bulletin. Conflicts of interest because I'm also a practicing lawyer and wala naman. And then I asked him about his plans, legal plans. Then mukhang nag-aalay naman po kami. So I accepted the
legal adventure, so to speak. Taga Davao ba kayo? Taga Northern Samar. Northern Samar. Waray I and see. Bisaya. Okay. Okay. So again, that's Attorney Abayon. For those who, I'm sure you'll start seeing him on television. Parang takanta kasi ano, no? Bakit mo dinidepensahan? Kasi alam mo, sa totoo lang, ito kung meron man ang mga media o kaya mga pinklawan na pinaniniwalaan, nandun sila sa bubble sila eh. Yung akala nila lahat sila tama. Totoo, hindi ko sinasabing siya itong reporter na babae Pero meron kasi sa kanilang kasi ang problema ng social media, sometimes, kung ano yung political leaning mo, yun lang ang lumalabas sa'yo. Pansinin niyo yan. Kaya nga dapat paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, tingnan niyo yung kabilang kampo o kabilang kanto. There's still no impeachment case. The precedent that we have is the impeachment of Chief Justice Corona. So the bank deposits were disclosed in the impeachment trial court. So currently, the House of Representatives Malinaw yan, no? Malinaw ito para sa atin mga kababayan, Kasi sinasabi dito, ang linaw-linaw. Merong precedence, ibig sabihin merong nangyari na before na inilabas lang during the impeachment trial, which is in the impeachment court, which is the Senate. Kaya nga pa ulit-ulit lang nila sinasabi, is this the impeachment trial or proceedings ay court na ba? Hindi pa. So ito'y paghahanap pa lamang ng probable cause. Pero dito na nilabas yung supposedly hindi dapat ilabas. Kasi remember, impeachment ang nakalagay doon. You only use the word impeachment pagka na-impeach na ang tao. Particular dito si Vice President Sara Duterte. Remember, ginagamit yung impeach na si VP Sara Duterte ay pag pinagbotohan na ng plenaryo at sinabing, oo, kami lahat ang sasabi. Kasi hindi naman sinabi dyan impeachment procedures. Diba? So doon pa lang, yun yung argument. At dahil nga din po dyan ay may precedent sila, which is yung kay Corona, inilabas during the impeachment trial. Nung panahon na tinatry na po, ibig sabihin nasa court na impeachment trial court, nandun na ho sa Senate. they are performing their constitutional mandate, which is to initiate an impeachment. And as described by the HOR themselves, it's akin to a preliminary investigation. Parehas daw po sa PI. That's right. So in regular PI, wala pong court power ang investigating prosecutor. Akin, but does not necessarily mean that what happens in the PI, they take in hook, line, and sinker. Because also under the Constitution, it says the House shall promulgate its own rules Yes. during the impeachment because it Yes. says that they have the sole jurisdiction to initiate all impeachment proceedings. Tingnan nga natin kung paano niya sasagutin to. Kasi daw yan ang paulit-ulit nila sinasabi ng mga congressman Hindi, the House can promulgate their own rules. Yung kanilang sariling rule. Okay, tingnan natin. Under Section 7 of the rule, I'm just going to summarize it. It says that they have the authority to issue subpoenas. Kaya dito po napunta si AMLAC. How do you respond to that? So like what you stated, ma'am, subpoena. Subpoena is different from a court order. So if you read the law, it states there court order or impeachment case. Subpoena pa lang po yun. Subpoena is a different legal process from a court order. A court can issue subpoena, they can also issue court orders. Right. And Galing di ba? Magkaiba yun. Kaya nga sabi ko sa inyo, alam mo dapat siguro maging requirement na yung pagiging lawyer na bilang congressman ang ating expectation or requirement sa mga to. and because you basically are saying this is not A a court. court. So, para mas maintindihan po ninyo, Sige. in the court proper po kasi, dyan na talaga binabangga, kino-confront yung evidence, the very specific details, the credibility of witnesses. So dito, since they cannot do that in the HOR initiation level, kasi wala pong right to cross-examine, di ba? So they cannot, in other words, let me clarify, yung sa bank records, it does not fall under the exception kasi wala pa po sila nung ganun na stage that they will confront evidence and then cross-examine, the right to cross-examine. In other words, yung establishing of probable cause does not amount dun sa court level na proceedings in a sense. Ganito, ipaliwanag lang natin Kasi yung Committee on Justice, ano ba ang purpose nun? Ang purpose lang nun is to see the impeachment complaint after makuha yung substance, makita, the Committee on Justice, House Committee on Justice, titingnan lang yung complaint at sasabihin, okay, there is a probable cause. So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.